Inilatag ng mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kani-kanilang opinyon para lunasan ang samut-saring suliranin ng bansa. May balita tungkol dyan si Daniel Manalastas live. Daniel. Yes, Maan, iba't ibang problema at suliranin nga ang naistugunan ng mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. At kanina, bago magsagawa ng campaign rally, nagsagawa muna sila ng press conference upang sabihin yung mga nakikita nilang posibleng solusyon. Hindi masama ang mga bagong mukha sa Senado pero kailangan raw ay maging balanse pa rin. Yan ang binigyan diin ng ilang kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Tsaka yung seniors, wala na seniors ngayon, lalo na kami. Hindi kami naman seniors eh. Seasoned citizens kami. Seasoned senators kami, hindi kami seniors. Okay naman yung makabago o yung mga batang or new generation senators, okay yun eh. Pero mas magandang may balanse pa rin. Iba yung experience, magaling wisdom. Sa press conference ng Alyansa, problema sa food security at taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, problema sa West Philippine Sea, paglaban sa fake news at mga napapanahong kontrobersiya sa EDSA busway. Ilan lang yan sa tinalakay at nais masolusyonan ng mga kandidato. Sa problema sa food security, ang nakikitang solusyon ng ilang kandidato, matulungan ng mga magsasaka. Dapat i-regulate ng ating gobyerno yung pag-release ng mga basic commodities sa market at dapat bibilihin ng gobyerno, no, magkaroon ng concrete program ng ating government na bilihin yung mga products ng mga farmers para hindi sila mag-uuri at ma-encourage pa sila. Yun nga, i-level up natin yung mga farmers natin na hindi sila ma-discourage pagdating sa pagtatanim. Kaya napaka-crucial yan kasi maraming mga Pilipino. Pangalawa, you think as if you're a farmer. Anong kailangan mo? Puhunan. And government can provide that. Maski at 1%, 2%, even at 0% as part of subsidy. Number two, ano pang kailangan mo? Insurance, crop insurance. But make it affordable. Kasi our present crop insurance is only good for corn and palay. It could be expanded. Para sa ilang kandidato, mas pondohan dapat ang irigasyon. Put more money on our irrigation because based on the information from the Secretary of Agriculture, we have over 1 million hectares of flat land that still needs irrigation. So another way in which we can control the prices in the long term is implement properly yung mga batas na meron tayo katulad nung anti-economic sabotage law that has stiffer penalties against rice traders, middlemen for profiteering. Kasi wala pa po tayong napoprosecute. Sa problema naman sa West Philippine Sea, batid ng ilang pambato na hindi pa agarang mararamdaman ang epekto ng mga bagong batas, tulad ng Archipelagic Sea Lanes Act at ang Philippine Maritime Zones Law. Unang-una, kasi yung Philippine Maritime Zones Law will have to be submitted to the United Nations. Ang next session nila is June. So pag nasubmit natin yung June pa yung session. Yun namang isa, yung Archipelagic Sea Lanes Law ay kailangan aprubahan ng International Maritime Organization sa London. Sa usapin naman ng fake news, ang ilang kandidato nakaranas ding mabiktima nito. Kaya nais silang mas maging mahigpit ang batas. Nabasa ko yung sarili ko pag ano ko ng Facebook, nakalagay doon, paalam, Manny Pacquiao. Namatay na raw ako. Ano nakalagay pa? Hindi ka namin makakalimutan. Sabi, ako nagbabasa nung ang daming mga fake news at tungkol din sa akin na mga hindi totoo, yung mga paninira. Bawal talaga ang fake news. And merong suggestion na merong nag-suggest sa Congress pero I'm not saying that I agree or disagree. Meron sinasabi na kumuha ng franchise yung mga organized internet users. Sa napapanahong issue naman sa EDSA busway, may solusyon din ng ilang kandidato para hindi na ito lalabagin ng mga pasaway na motorista. Gawin natin counterflow yung mga bus sa EDSA. No? Yung northbound, hayaan mo maging southbound. Tingnan ko, let the problem solve itself. Ano? Lahat iiwas sa head-on collision.
Yes, Maan, matapos nga dito sa San Jose del Monte, Bulacan, may mga ilan pang probinsya na nakapila na nakatakda namang bisitahin ng ating mga pambato dito nga sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Maan? Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.